tapusin na nga natin tong Boracay vlog na ito para makabalik na tayo sa cooking vlog sa may bukirin ba. Ay, andyan pa pala si Negi. Hi everyone, hello mga ka-vertebrate. Sa huling bahagi ng ating Boracay journey, pagkatapos naming mamasyal ni Bailey Manilo sa may Bulabog Beach na pakaganda. Bumalik na kami sa hotel para mag-prepare for check-out. Na kung saan, pa-check-out na kami pero hindi ko pa rin alam kung anong purpose nitong nilagay nilang parang telang mahaba. Ewan ko kung pan-dragon dance ba ito o bahagi ng isang costume ng mga sasali sa isang beauty pageant. Di ba Billy, nanggigigil ako sa'yo, puro kasilpon dyan, mag-ayos ka na, paalis na tayo. Exactly 12 p.m, nag-check-out na po kami dito sa may Lime Hotel, Boracay. Thank you so much po for your excellent service. Sa mga magtatanong ulit, sa Klook app po ako nag-book ng kanilang hotel. Install nyo lang yan, tapos gamitin nyo po yung code ko, Oliver Klook, for additional discounts. Bale, 6 p.m pa po yung flight namin mula Katiklan patungong Clark, Pampanga. So, mahaba-haba pa yung oras namin, Hindi naman pwedeng mag-check-in kami agad sa airport. Anong gagawin namin doon? Tutunganga. So, nakipag-usap kami doon sa mga staff ng hotel kung pwedeng iwanan yung mga gamit namin. Maleta tsaka backpack kasi maglilibot-libot pa kami dito sa Boracay. Tsaka magtitingin-tingin na rin ng mga pwedeng bilhing souvenirs. Pumayag naman sila, pwedeng-pwede naman daw. Kaya ayan, bumalik kami dito sa may Station 2 tsaka naglakad hanggang Station 3 habang nagtitingin-tingin ng mga souvenirs. Wala akong idea kung saan po yung mga murang bilihan dito. Basta inisa-isa na lang namin yung mga tindahan. Hindi naman pricey masyado yung mga paninda, tas pwede pang tumawad. Ref magnet nila tig 50, meron ding 3 100. Coin purse may 5 100, may 6 100, pero may naswertehan ako 7 100. T-shirt tig 200, tig 250, ganyan. Mga sando naman muscle cut, may tig 90, 100, may 150 dalawa. Tote bag tig 150, ganyan. After ko mabili ng mga souvenir, bumalik na po kami sa hotel around 3 p.m. para kunin yung mga gamit, tapos nag-eat right na kami papuntang Boracay Port. 150 pesos ulit yung pamasahe, dalawa na kami. Pagdating namin dito sa may port, pabalik ng Katiklan, syempre pumasok kami dito sa may entrance. Kailangan pa ulit magbayad ng terminal fee worth 150 pesos each. Pagkatapos ay boat fee na 50 pesos each. Kaso, may inoffer sila na may kasama ng tricycle pagbaba sa may Katiklan Port papuntang airport. Kumbaga package na. Ewan ko ba kung ano nangyari, ba't ako pumayag na kunin. Ayun, medyo napamahal tuloy kami. 320 yung binayaran namin, dalawa na kami. Hanggang airport na yun. Pero pag hindi namin kinuha yung package, 100 lang sa boat, tapos tricycle 150. So 250 lang dapat. Napamahal tuloy kami ng 70 pesos ni Billy. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Minsan nagkakamali tayo ng desisyon. Pasakay na kami ngayon sa barko. Pabalik sa Katiklan, paalam Boracay Island hanggang sa muli. Alam nyo guys, sa experience kong ito, masasabi kong hindi ganun ka-expensive or costly ang mag-Boracay. Isa siyang tourist destination na pangmasa para sa akin. May mga mahal, pero lagi kang may options para ma-afford mo. Siguro sa part naming mga nasa malalayong lugar, yung plane ticket talaga yung medyo magiging hadlang, kaya kailangan mo siyang paghandaan. Pero kapag na-afford mo na yung plane ticket, tapos andito ka na, hindi mo masasabi yung, mahal talaga dito, Boracay tuwi. Hindi, kasi lagi kang may options para makapag-avail ng mura. Pero syempre, may mga luxury places din naman talaga dito kung gusto mo ma-experience at afford mo naman. Andito na pala kami ngayon sa Katiklan Port. Inaantay lang namin yung tricycle na maghahatid sa amin. May lumapit naman na agad sa amin dyan para mag-assist pagbaba namin. Kasi may binigay sa amin na sticker na ididikit sa damit. Doon pa lang sa Boracay nung nag-avail kami ng package. Papasok na kami ngayon dito sa may departure area. Nakalimutan ko palang sabihin, hindi na kailangan ng passport kasi nga domestic flight lang ito, pero magdala po kayo ng valid ID or passport na rin kasi valid ID rin naman yun. Hanapan kasi kayo pag nasa check-in counter na. Habang nag-aantay ng flight, binisita ko muna yung negosyo ko dito. Kung maayos bang nagtatrabaho yung mga empleyado ko. Charot, di akin yan. Oy, kapangalan ko lang ba? What? Antaray, pampasadang bus yung sasakyan namin na shuttle. Papunta dun sa Aeroplano B. Baka pwedeng idiretso nyo na lang ito hanggang Pangasinan. Pasakay na kami sa eroplano at medyo maambon-ambon pa rin. Nakita ko yung payong ng PAL. Ang ganda pala. Pwede ba itong iuwi? Pang souvenir lang naman, di ba? Napaaga po yung flight namin ng 30 minutes. Kaya ayan, may gwapong nag-demo ng mga safety precautions. Nung papunta pa lang kasi kami dito, walang demo-demo dun sa eroplano kasi kulang na sa oras. Alam nyo minsan, wala na masyadong nakikinig na pasahero kapag may mga ganitong nagde-demo. Puro na lang sila kwentuhan, ganyan. Pero dahil nga sa pogi yung nagde-demonstrate, syempre kinig na kinig ako, be. Ayan, nakinig talaga ako. Hindi ko siya pwedeng ipahiya, no?
Tapos huling sinabi niya na narinig ko, kapag may mga katanungan pa daw, basahin na lang yung manual na nakalagay sa may tapat ng upuan. Kaya ayan, binasa ko din talaga kasi masunurin ako. Ay, ano ba yan? Nasa may tapat na naman pala ako ng LSC. 6:30 PM, nakalapag na kami dito sa may Clark International Airport, Pampanga. Diba, napaaga ng 30 minutes yung flight namin. Dapat 7 PM pa talaga kami darating dito. Ayan no, pabidyo na naman siya ng pabidyo. Wala pa naman siyang na-upload na reels sa Facebook hanggang ngayon. Ayan oh, may paharap pa. Ako pa talaga nag-adjust sa iyo. Tapos ipapa-edit pa yan sa akin, B, para lang may pang-upload siya sa TikTok. Ako na lang kaya humawak ng TikTok mo, nanggigigil ako sa iyo. Chinek-in na pala namin yung mga baggages namin kasi may mga laman na yung pasalubong. Medyo bumigat-bigat na siya. Medyo na-bad trip lang dyan si Billy kasi nagasgasan daw yung maleta niya. Bagong-bago kasi talaga yan. Kakabili niya lang bago kami mag-Boracay. Dito sa may Bay 3 pala kami nakapag-exit. At dito ko lang napag-alaman na may sakayan pala ng bus D to B. Ayun o, kaya pinuntahan namin ni Billy. Baka sakaling may sakayan papuntang Dao. Kesa naman mag-grab na naman kami, diba? Abutin pa ng 300 pesos. Tas wala din naman kaming mabigat na bitbit. O ayan, magbabay ka na kasi pa-outro na ako maya-maya. Meron nga ditong sakayan papuntang Dao Terminal for only 75 pesos. May pa-Olonga po din, tapos may pa-Baguio. Mag-aantay nga lang kasi may kanya-kanyang oras yung dating nila. Sasakay na sana ako dito sa pa-Baguio, tapos bababa na lang ako sa may SM Rosales sa Carmen. Mas makakatipid pa ako at the same time makakasave ng time. Kaso naawa man ako dito kay Billy, kaya sinamahan ko na lang siya hanggang Dao Terminal. Pagdating nung bus, sumakay na kami. Pero hindi pala siya agad-agad umaalis. Mag-aantay pa around 40 minutes, ganyan. Swerte ka na lang kapag pagdating mo paalis na siya. Kaya kung medyo nagmamadali kayo dahil gusto nyo lang makapagpahinga, hindi po ito applicable. Mag-grab na lang kayo. Thank you so much, Billy, sa pagsama sa aking journey to Boracay. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bumili pala muna siya ng chicharon pampasalubong kay Nanay Ponsiana dito sa may Dao Terminal bago kami tuluyang maghiwalay. Sa Bataan kasi siya papunta, ako na may sa Pangasinan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.